Ang ating komentaryo ngayon ay tungkol sa volunteerism. Ang buwan ng Disyembre, mula sa 1 hanggang katapusan, ay iniaalay sa mga volunteers o ang tinatawag na Month of Volunteerism. Ang pag-volunteer sa gawaing sibil o publiko o pagtulong sa ating mga kapwa mamamayan, lalong-lalo na sa nangangailangan, individual, community, bayan o kanayunan, ay isang tunay na kabayanihan sa kasalukuyan. Sa totoo lamang, ang volunteerism ngayon ang operative word sa mga may talino, may kakayahan at mayroong kayamanan na sila'y mag-volunteer ng kanilang kakayahan, mag-volunteer ng kanilang talino, at mag-volunteer din ng kanilang kayamanan at kanilang panahon upang tumulong sa kapwa, maaaring sa pagtulong sa mga mahihirap, magtulong sa mga organisasyon, pagtulong sa mga institusyon, o pagtulong sabihin natin sa mga kanayunan din ang mga volunteers. Marami tayo ngayon na fresh graduate na walang trabaho, pwede sila mag-volunteer sa kanilang barangay captain o sa city hall, o ang dapat ng lahat ng LGU ay mag-organize ng isang core of volunteers upang tumulong sa mga tao sapagkat hindi man po naman nagkukulang ang mga tao na mayroong magagandang kalooban. Ngunit dapat unawain natin anong volunteer. Una, ang mga volunteer ay ang tinatawag na mga core of volunteers, na mga core na mga willing to work na walang bayad, walang sweldo. Maaari naman sabihin na kung ang local government unit ang mag-organize ng mga volunteer o mga isang institusyon, ito bigyan ng isang allowance at least pagkain at pamasahe upang tumulong sa kanila. At ang pangalawang mahalaga po ay ito ay free choice. Wala akong pilitan. Kaya nga tawag ay volunteer. Hindi sila pinipilit na maglingkod sa bayan, maglingkod sa kanilang kapwa o maglingkod sa mga nangangailangan. Ito isang free choice. At ang pangatlong mahalaga po dito ay walang iba kundi ito ang benepisyo ay patungo doon sa nayon, patungo doon sa community na pinaglilikuran o patungo sa mga individual doon sa kanayunan. Sa totoo lang po, naunang bayang Pilipinas sa pagkilala sa mga volunteers. Meron pa tayong as early as 2007 ata ay nagpasa po ng isang Republic Act. Ang pangalan nun Voluntary Act o Voluntary Republic Act 2418. Ito ay pagkilala sa mga taong may mabuting kalooban na gustong maglingkod na walang bayad, maglingkod at mag-alay ng kanilang panahon at kakayahan at talino sa mga kapwa-tao, lalo sa mga institusyon at lalo na sa ating mga kanayunan. Meron tayong mga foreign volunteers na kinikilala po katulad ng Peace Corps, ano? Yung mga matatanda sa inyo, siguro alam pa yung Peace Corps. Nagtuturo sila ng mga iba-ibang mga discipline sa public school at sa private institution. Dito sa Notre Dame University, at one time, marami po tayong Peace Corps volunteers, ano? Ganun din po, meron tayong British volunteer. Alam ko, nung ako'y nasa Dato Piang, meron dalang volunteer na British na naglingkod sa Dato Piang at courtesy ng British volunteers, ano? Meron din po mga UN volunteers. Karamihan po sa aking kaibigan na mga civil society ay nag-volunteer sa UN. Ito po ay meron lamang allowance at upkeep tsaka yung kanilang maintenance. Meron din po mga religious na mga volunteer. Yung Jesuit, meron silang volunteer na mga fresh graduate ng mga Ateneos na nagpupunta sa mga kanayunan o sa mga institusyong Jesuita upang tumulong. Nung ako nasa NDU, nag-organize din ako ng Oblate Volunteer Corps. Yung sa Jesuit, tawag ko doon Jesuit Volunteer Corps. Nagtayo sana ako ng Notre Dame at Oblate Volunteer Corps na kung saan yung mga graduates ng Notre Dame, fresh graduates, ay pinipilt sa mga schools sa remote areas, pati nga nakapunta sa Cagayan de Tawi-Tawi at sa Sibutu o dyan sa may Kulaman at maglingkod na ng panahon. Dapat mula ngayon, kilalanin po natin ang mahalagang volunteer. Yung mga retired po, kailangan pwede rin mag-volunteer.
ng kanilang yaman, talino at oras. Volunteerism ang operative word sa ating progreso today. Maraming salamat at good morning.